Hello everyone, it's me again, Burntam, DIY TV, panibagong araw at panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong ikakabit dito kay Black Mamba natin sa Euro Griffin 180 natin. Pero syempre, bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin, Analos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. At syempre, bago natin makalimutan, shoutout din natin yung main page natin, Euro Griffin 180 Community, headed by our boss admin, EI. At sa mga chapter natin na Euro Griffin, mula sa Baguio chapter, Iloilo chapter, Nueva Ecija chapter, Cavite chapter, at syempre dito sa Pangasinan chapter natin. Shoutout sa lahat ng mga officers at admin natin mga ka-DIY. Syempre sa lahat ng mga Euro Griffin 180 users at riders natin dyan. Shoutout sa inyo, sa lahat ng mga supporters and followers and subscriber natin sa Facebook page at sa YouTube channel natin. Ayan mga ka-DIY, panibagong araw. Meron na naman tayong ikakabit at meron na naman po kayong malalaman na basic tutorial. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil very informative itong ituturo namin sa inyo ngayon sa araw na to. Okay? Ito na yung pinakakaantay ninyo. Sa mga nagmi-message sa akin, sa Messenger at sa YouTube channel natin, ito na yung pinakakaantay ninyo at nire-request ninyo. Actually po, or to be honest, hindi po muna talaga ako magpapalit or mag-upgrade ng CVT natin or sa panggilid natin kasi siyempre stock is good. Nanggaling na rin po kasi tayo sa mga kargado ng mga Mio, Honda. So, dinispose ko na yung mga yun kasi maano talaga sa maintenance. Very vital or crucial or expensive po talaga sa maintenance ang mga kargado ng mga scooter or mga underbone. Manual or mapamanual yan or automatic. Pero dahil sa maraming request ng followers and subscribers natin para po sa inyo to. Okay? Pero pag gagawin nyo po ito mga ka-DIY, lagi ko pong sinasabi o disclaim ko po na itanong nyo muna o dapat may consent ang kasa sa main branch ninyo kung saan nyo kinuha yung motor at syempre sa mekaniko para hindi po ma-void ang warranty ninyo. Okay, for the sake for vlogging sa mga nag-request, gagawin ko po ito pero ito po ay ipinaalam ko na po sa mekaniko para hindi po mawalan ng warranty yung Griffin 180 natin. Kasi ito po, brief history, 2 months pa lang yan nung May 5. Itong ano natin kasi kinuha natin to ng March, so April to May 5 pang 2 months lang po niya. Okay, so ayan, with consent naman sa kasa natin at sa mekaniko natin kaya okay lang po. Hindi naman po gagalawin yung makina mismo, sa transmission lang po. CVT stands for Continuous Variable Transmission. Okay? Yung centrifugal force yung nagpapaikot o nagpapagana ng ikot ng gulong. So ito na po tayo mga ka-DIY. Ito na, usapang budget meal. Siyempre sa Pilipinas, mahilig ang mga tao sa buy one take one or mga unlimited rice. Mga ganon, di ba? Pero dito, sa panggilid natin, ang tawag natin dito ay budget meal CVT setup. Ito na yung mga ka-DIY. Ano ba yung mga yon? Ito. Yan. Pakita po natin sa inyo. In-unbox ko na po ito. So, ito yung pinaka-basic or common na pwede nyong gawin or ilagay sa panggilid ninyo o sa transmission. Ito yung mga pwede nyong palitan na pinakamadaling paraan para hindi kayo magastos or mapagastos. Dahil ito po ay budget friendly. Okay? Ano yung mga yon? Yan. Stage 1 po muna tayo. Usapang budget meal. Yan. Center spring, clutch spring, at mga bola. Okay? Ito yung ilalagay natin sa araw na to. Para matutunan nyo po, ano po ba yung nilalagay natin? Pang Honda PCX 160 po ito. Pwede rin pong 150, pwede rin po yung Click 150 or 160. Pwede po lahat yan. Kasi yung makina po o transmission po ng Euro Griffin natin ay pang Honda base engine. Okay? So, yan mga ka-DIY, sa panggilid natin, meron po tayong broken size na 16 grams at 15 grams. Okay? Dito naman sa center spring natin, meron tayong 1,200. At sa clutch spring naman natin, meron tayong 1,200. Inuulit ko po, wala pong perfect tuning or tamang tuning o setup sa panggilid. Depende po lagi yan sa rider o sa bigat ng rider or owner. Okay? Stage 1. Yan. Palitan mo yung bola mo at yung RPM mo, kailangan mo magpataas. Yan, ulitin ko po mga ka-DIY. Stage 1, ang pwede nyo pong palitan, bola-bola or tinatawag na fly balls. Yan, broken size. Pwede po yan. Magpapataas po tayo ng RPM. Center spring at clutch spring. Yan, stage 1 po yan. Sa stage 2 naman, ang gagawin nyo po or pwede nyo palitan ay yung drive piece at yung pulley. At syempre yung clutch lining, torque drive, bell or yung clutch bell at yung pipe. Yan, pwede nyo pong ipakalkal yung pipe at yung torque drive
yung pulley at yung drive piece. Pwedeng ipakalkal yan or aftermarket. Yan po ay stage 2. Okay? Sa stage 3 naman, ito na yung mga pangmalakasan na. Sa stage 3 naman, pwede nyo na pong palitan yung cams. Yung cams pang PCX, pwede nyo pong ilagay yung 5.0 to 5.5. Yun po yung plug and play. Pag sinabing plug and play, salpakan, wala na pong modification. Pero pag mas gusto nyo pang magpalakas, 6.0 pataas, pero may konting modification po siya. Stage 3 na po tayo doon, okay? Pwede nyo rin pong palitan ang throttle body, syempre manifold, yan, pwedeng 32, 34 or 36 mm kasi yung stock po ng Griffin natin ay 28 mm, okay? So, injector, pwede rin po yun, napalitan sa stage 3. Ayan, sa pangmalakasan na po. Stage 4 naman tayo. Ito na yung magbo-bore up ka. Ano ba yung bore up? Ito yung magpapalaki ka ng palit kayo ng block or mag-upgrade kayo. Magbo-bore up kayo. Block piston. Kasi ang stock po na bore up po ng natin mga ka-DIY, Griffin ay 63 mm. Pwede kayo magpalagay ng 65 mm. Pwede kayo magpa-additional ng pin. At siyempre andan na yung remapping. Para tama po yung air and fuel ratio or mixture po ng makina nyo para sa fuel consumption or fuel economy at maganda yung potential of performance ng motor niyo. Hindi lang po basta lagay ng lagay. Okay? So very technical po talaga ang pagsisetup po ng Griffin natin o sa lahat ng mga scooter sa panggilid. Hindi lang po basta nilalagay yan kasi kailangan mo ng perfect, kailangan mo ng maayos na tuning depende po sa weight po ninyo. Okay? Sandito naman tayo sa lagi po nating tatandaan or i-consider pag magpapalit tayo or mag-upgrade tayo ng panggilid natin or CVT or pulley setup. Please consider na pagka mabigat si rider at laging may back ride or laging may dala-dala, kunwari pang delivery yung motor mo like Shopee, Lazada, mga ganon, Foodpanda, mga angkas driver, joyrider, mga habal-habal, always consider na magpagaan ng bola. Inuulit ko, pag mabigat si rider, kunwari po 100 kilo above, kailangan na yung combination po ng bola or fly ball ay magaan lagi, magaan. Huwag po kayong magpapabigat. Kunwari, ang stock po kasi ng Griffin, ito ha, for the record, ang stock po na grams ng Griffin, yung bola natin ay 18 grams. So, ang gagawin mo, pag mabigat ka na rider, ang gagawin mo ay magpapagaan ka ng bola. Anong ilalagay natin? 15, 16, or 14, 15, ganun. Depende na lang po yun sa pagtutuno mo. Kung gusto mo ng top speed, kung gusto mo ng uphill, kung lagi yung ginadaanan mo yung uphill, yung pataas, paahon o sa bundok. Okay? So, always remember, number 1, pag mabigat ka na rider, dapat magpagaan ng bola. Okay? Ayan, sa number 2 naman, syempre, lagi nyo pong tatandaan na walang perfect tuning. Inuulit ko sa CVT setup. Depende lagi sa bigat ng rider, kung lagi may back ride, at syempre, kung pinangbabiyahe mo na, pinangahanap buhay mo na gusto mo laging may arangkada at may dulo, may added performance siya. Okay? So ayan mga ka-DIY, here's the thing another to consider or reconsider. Okay? Pagka CVT upgrades, ayan. Ano ang difference ng malambot at matigas na spring? O syempre, di ba, bakit kailangan pa magpalit ng RPM, kailangan magpagaan ng bola, bakit kailangan magpatigas ng spring, clutch and center spring? Ganito po yun, okay? Simple logic and simple orientation sa pag-upgrade ng CVT. On layman terms, ito lang yung experience ko dahil lang sa setup din po tayo, okay? So, pag malambot po kasi na spring, kunwari dito sa Griffin natin, yung center and clutch spring natin ay 800. Yan po ang RPM niya. RPM, ano po yun? Revolution per minute. Yan. 800 RPM, bumumba ka, yun po ang alis ng motor mo, 800 RPM. Okay? Ngayon, pag nagpalit ka naman ng 1,000 RPM or 1,200 RPM, medyo may delay po siya kasi nagpataas ka po ng spring mo. So, ganito po yun. Another, malambot ang spring. Mas mabilis pong umikot yung gulong kasi fast acceleration po siya. Wala pong delay. Parang kunwari, ganito. Pandarin natin. Diba? Para mas makita nyo sa demonstration natin. Pandarin natin. Ayan. So, yung idle natin ay nasa 1.7 to 1.5. Tignan mo, re-revolution ko siya. Iikot agad yung gulong. Yun. Ayan yung sinasawag natin na reaction time. Mas mabilis kasi dahil mas mabilis niyang nakukompress yung center spring natin kasi malambot pa siya.
At yung clutch lining natin, mas mabilis mag-disengage kasi nasa 800 RPM pa siya. Ang trabaho po kasi ng clutch lining mga ka-DIY, siya po yung kumakapit or nagpapaikot ng clutch bell para umikot din po yung gulong natin. Yan, siya din po yung nagpapaikot. So, pag malambot yung clutch spring mo, mas mabilis po niyang isarado yung clutch lining. At mas mabilis mag-disengage yung clutch lining at para mag-neutral siya. Parang sa decambio din po yan. Pag walang bumobomba, pag hindi ka na nag-accelerate, bumabalik, parang nag-ano po siya mga ka-DIY, engine brake, or bumabalik siya sa neutral. Mararamdaman mo yan pagkapababa ka ng bundok, okay? Yung mga downhill, nag-neutral siya pag hindi ka bumobomba or nag-accelerate. Kasi malambot yung spring mo. So, pag sa matigas naman na spring, o nagpataas ka ng RPM mo, magkakaroon po siya ng konting delay. Kunwari, bumomba ka, nag-accelerate ka. Sabi ko nga sa'yo, yung stock spring nasa 800 RPM, sisibat na yung motor. Ngayon, nagpalit ka ng 1,000 to 1,200, medyo may delay siya ng 1 second kasi parang sa tirador po yung mga ka-DIY. Parang kunwari, gumagamit ka ng tirador. Yung tirador mo, yung malambot lang yung rubber, di ba? Hindi masyadong matigas. Mabilis nga siyang umalis yung bato. Pero yung layo ng bato, malapit lang. Pero pag nagpalit ka ng center spring mo na mas mataas, mas matigas, medyo may delay siya kasi kumbaga binabanat pa niya, pero mas malayo yung mararating niya. Kumbaga meron siyang added force or added torque. Mas mapersa po siya. Kaya lang medyo may konting delay. Kaya yung sa iba, bakit nung nagpalit kami ng center spring, nagpataas kami ng clutch spring, medyo nagkaroon ng delay. Kasi ganun po yung effect po niya. Okay? Ayan, yung tatakal naman natin mga ka-DIY, dito naman tayo sa positive and negative side or yung pros and cons. Always remember na sa lahat ng pag-upgrade sa makina man yan o sa CVT, transmission natin, meron po talagang negative at positive side. So, anong gusto nyo unahin? O, sa negative muna tayo. Sa negative side, siyempre magkakaroon ng kalakasan ng fuel consumption. Siyempre, lagi natin i-consider, pag nag-upgrade po tayo, hindi po talaga tayo nakakatipid ng gas, pagkos mas tumataas po yung fuel consumption natin kasi mas lumalakas yung makina natin. Okay, walang ganun na pagka nag-upgrade ka titipid yung gasolina mo. Walang ganun mga ka-DIY. Swerte mo na pag ganun yung motor mo. At the same time, pag nagpalit ka o nagtaas ka ng RPM sa center and clutch spring, medyo may delay sa arangkada kasi siyempre, gaya ng sinabi ko, tumigas po yung spring mo. Okay? Ano pa? Vibration sa makina. Siyempre, pagka ano talaga yan, given na yan na pagka nagpalakas ka o nag-upgrade ka, modification, CVT man yan o sa makina, meron po talagang added vibration yan kasi mas lumalakas yung makina mo. Meron din yung mahiyaw, yung parang ugong sa CVT mo. Sa CVT lang po muna tayo mag-focus, ha? Meron yung paano nagpalit ako ng panggilid ko, maugong, mahiyaw, yung mataas na yung RPM, hindi pa siya naarangkada, hindi pa siya matagal mag-react. Siyempre, sabi ko nga po, nagkakaroon ng delay kasi nagiging gumigigil yung makina. Kumbaga sa cartoon character si Hulk, nati-trigger pa siya, kailangan mo pang mapurbok para ilabas niya yung pagka-beast mode niya. Okay? At siyempre, andito na yung sa maintenance. Bakit? Mas kailangan mo mag-maintain lagi kasi upgraded na yung makina mo. Okay? Kaya nga sabi nga nila, stock is good, pero modified is more better. Bakit? Mas malakas na yung makina. Pero pag gusto mo walang masyadong sakit sa makina, stock is good mga ka-DIY. Mag-steady ka na lang o mag-stay ka na lang sa stock kasi wala ka nang masyadong i-maintain. Bakit po? Siyempre po pag nag-modified ka or nag-upgrade ka sa CVT man yan o sa makina, mas magkakaroon po ng pressure sa makina mo mga ka-DIY. Lalo na pag nagpalit ka nito ng mas mataas pa sa 1,200, 1,300, 1,500, kumbaga sa sigunyal mo mga ka-DIY kasi ano po yan napipersa lagi yung sigunyal mo sa makina. So magkakaroon po siya ng oil burning. Mga ka-DIY, lagi nyo pong pakatandaan, payong kapatid lang po, pag nang-upgrade ka sa panggilid, syempre lagi mo i-consider yung lifespan ng makina mo. Dito sa block, sa sigunyal, sa mga bearing. Kasi po, lagi ko pong sinasabi dito na pag nagpapataas ka ng spring, okay, mas napipersa o nagdadagdag ng pressure sa makina, mas
kung banat yung makina, mas nagkakaroon ng oil burning. Siyempre, mas napipersya siya, added ano po yung pressure po sa makina. So, napapansin nyo, bakit yung nagkargado na ako? Parang yung every 3 months to 6 months ako nagpapalit ng oil or nagdadagdag, nagtatop up, mas napapabilis siya every month. Kasi po, kargado ka na. Ibig sabihin, mas, kumbaga, sa katawan ng tao, mas napipersya. Kumbaga, yung katawan mo, yung kaya mo lang buhatin, 1 kilong bigas, dinagdagan mo ng 2 kilong bigas yung pinipersa niya. So, kumbaga, hindi po siya factory settings, ina-upgrade mo siya. So, nagkakaroon po siya ng added pressure para magtrabaho po yung makina. So, dyan sa loob kasi, umiikot yung mga metal parts dyan, nagkakaroon ng oil burning po yan, or oil consumption doon sa loob. Hanggang sa magkakaroon na ng sira, eventually, yung mga bearing, sigunyal, mga ganun, siyempre, matutuyuan ng langis yan pag hindi mo laging na-check yung oil level mo. Ayan, sa positive side naman tayo mga kadeway. Siyempre, sa lahat naman nagpapalit ng upgrades ng CVT at ng makina natin ay nagkakaroon po ng added torque and added horsepower. Ano naman yung torque? Yung torque mga kadeway, yung added arangkada. Yung mas mapuwersa yung arangkada mo. Okay? Yung power naman, ano yung power? Yun yung tinatawag na top in. Top in is yung dulo, dumudulo. Kunwari, yung stock kang top speed mo lang is nasa 120. Nagkakaroon po siya ng added top speed na mga 5, 10 to 15 to 20 km per hour. Depende na lang po lagi yan sa nagtutuno. Kung marunong yung magtuno or ikaw na i-DIY mo, hindi po lagi nakukuha yan sa isang tunuhan lang yan. Mga 3 to 5 times to 6 times pa yan na makuha mo yung perfect na bola, na bigat o gaan ng bola at taas ng RPE mo or degree ng angle ng pulley mo, 13.5, 13, 14, 13.8. Depende po yung sa pagkakalkal o sa tuno. Kasi lahat po ng rider o owner ng motor ay merong sariling or kanya-kanyang taste or preferences. Okay? So, wala pong perfect tuning talaga mga ka-DIY. So, pros and cons or negative and positive side. So, next move na naman tayo. Ayan. Pasensya na kayo mga ka-DIY kasi napaka-technical po talaga ng usaping panggilid. Marami po talagang dito nagkakamali sa pagse-setup. Lagi niyong pipiliin yung tamang mekaniko or kayo mismo na mag-DIY. Okay? Pero dito muna tayo mag-focus sa budget meal na to. Kasi ang dami na natin pinag-usapan medyo nakakahilo na, nakakaboring na. Okay? Kaya mga ka-DIY, from the top muna tayo. Marami na tayong naikwento sa inyo. Medyo boring na tayo or medyo technical na po. Balik po tayo sa usapang budget meal. Kasi ito po yung pinaka-basic or pinaka-madalas na ginagawa sa pagsisetup ng motor kung gusto mong mapabilis, added torque and added horsepower. So ayan, ito muna ilalagay natin. For the meantime, actually, mapapansin nyo mga ka-DIY, dito tayo, puro yan, pang click, yan, click, PCX, kasi halos parehas lang naman po yan. Meron tayong 6 na bola, 15G, 3 bola ng 16G, at meron tayong Motaro brand, ano ba to, Racing Monkey, Power M, at Sun Clutch Spring. So the rest, ito yung pinakamahal. Lahat naman po yan mga ka-DIY ay Thailand parts. Thailand po lahat yan, okay? Ang binili ko lang po muna sa ngayon ay itong mga budget meal. Talagang budget meal. Kasi ito, nagre-range po ito ng 300 to 400. Ito, nasa 200 to 250. Ito, nasa 300 plus. Ito, for the meantime, ito po muna, budget meal po muna. Kasi, tsaka na lang po tayo magkakabit or maglalagay ng full CVT set. Pag sinabing full CVT set, mula sa pulley hanggang doon sa torque drive, papalitan po natin yan. Lahat po, papalitan na natin. Okay? So, dito muna tayo kasi hinahanap pa natin yung tamang tono para sa atin. Para just in case magpalit-palit tayo, hindi naman masasayang yung ilalagay na natin. Kasi yung mga pulley set mga ka-DIY, nasa mula 5,000 hanggang 15,000 po yun. Pitch bike, HRC, Motaro, RS8, JBT, NCY, marami pong brand yan. Okay, saka nyo lang malalaman kung ano po yung ilalagay natin na pulley set. Abangan nyo po yun mga ka-DIY. For the meantime, budget meal po muna tayo mag-focus. Tara, baklasin na natin. So ayan mga ka-DIY, baklasin na po natin. So ito yung panggilid natin. O yan, kung mapapansin nyo, naka PCX 160 tayo na crankcase cover. Siyempre, wag natin kalimutan, shoutout natin yung sponsor na hindi nagpapabanggit ng pangalan. Maraming salamat sa iyo. So ayan, tatanggalin natin gamit ang size 8mm po ito na T-Ridge. So tanggalin natin to. Medyo marami to, nasa 10 siguro.
Pero yung dito, mapapansin nyo, may tatlong tornilyo na hindi na natin naikabit. Isa sa gitna, hindi na umabot kasi maiksi. Dito lang natin palitan. Pero okay lang naman to kahit wala. Pero much better para mas kompleto, palitan nyo. Tapos yung dito, kasi hindi po siya nakasakto. At saka ito ang wala. Tapos dito, kasi maiksi, kailangan ding pahabaan. Pero the rest, kumasya naman. Actually, hindi po yan plug and play. Kasi meron tayong ginawa dito ng kunting port dito sa may dowel. Pero may separate videos po tayo nan. I-check na lang doon kasi focus po tayo sa upgrades ng CVT-C. Maliban pa dito. Natin. Yun, no? So, yan. Naglagay din tayo ng bearing dito na bago. Okay? Check din natin yan. So, ganyan po. Wala po tayong binago dito. Dito lang. So, yan. Makikita nyo na po yung ano natin. Yan. Ang gilid na tinatawag. Transmission or Continuous Variable Transmission. CVT. So, ayan. Ito po yung pulley at drive piece po natin. Ito yung belt. Tapos ito yung clutch belt. Yan yung torque drive. Ito yung babaklasin natin. Impact. So, baklasin muna natin itong pulley na side. Ito. Yan, tinatandaan natin yan. Ayan mga ka-DIY, meron po tayong tuturo sa inyo ng proper orientation kung paano ito. Siguro kasi ito Honda base map or Honda base engine yung Griffin 180 natin, parang sa Honda. Sa lahat ng mga Honda scooters kasi meron tayong tinatawag na markings. Okay? Merong marking sa pulley, doon sa backplate, kung saan mo ihaharap dito sa sigunyal. Ito po kasi yung pinaglalagyan nito ay sigunyal. Okay? So yan tinandaan ko para sa retightening kung gumalaw yung nut. Kung gumalaw yung nut, ibig sabihin nag-adjust dahil sa vibration. Kailangan mo siyang higpitan. Ang sukat po nito ay 22 mm. Yan yung nut. Yan. Ito kasi mga ka-DIY, gagamit tayo ng impact pero hinihigpitan pa talaga natin dito sa manual para mas makapit po siya. Okay? So yan. Pinandaan ko po yung washer niya sa labas. At yan. Tignan nyo mga ka-DIY, ganyan po ang tamang pagkabit. Dapat nakalabas yung spline niya para mas kumapit to. Kasi pag hindi mo napalabas yan, yung parang may kanal dito, opo, lalabas po yan. Kakalas po yan mga ka-DIY. Masisira po itong drive piece ninyo. Ayan. Opo. Ito po kasi sa counterweight po yan mga ka-DIY. Okay? Itong butas na to, para dito yan. Yan, yan yung nilalagay. So kung makikita natin, wala naman po siyang marking sa labas. Ang nakalagay lang po dito ay key 97. Okay, so tatanggalin natin. Dapat ganyan din natin na ibabalik. May tamang diskarte dyan. Pangalawang baklas lang to eh. So yan, actually tinandaan ko po yan. Ginuhitan ko po ng pintel pen para malaman ko kung umaangat po talaga yung belt dito hanggang taas. So ayan, hindi po niya nabura. Hanggang dyan binakatan ko po yan para makita ko po. Reference ko po yan na markings para makita natin na kung sumasampa ba talaga yung belt hanggang dito. Bakit? Para sa top end po yun, sa dulo po ng takbo ng motor ninyo, top speed. So ibig sabihin, hindi po siya umaangat hanggang ganito. Pero take note, hindi ko pa po napatakbo ng 80 plus. Hanggang ano lang po to, 60, 50, 70. So baka ito, pag nabura yan, pag nag-top speed po tayo. Hindi pa natin nasasabi kung umaangat po siya o hindi. For the meantime, maliit na lang po yung kulang. So ganyan, ito naman yung belt. Dito tayo side na magpapalit. Ito ang unahan natin ang babaklasin. So makikita natin, walang marking at wala ring marking yung sigunyal, di ba? Dapat kasi may marking din po yung sigunyal o yung tuldok. May makikita po tayong tuldok, yung parang butas. Parang maliit na tuldok. So ayan, pagka ilalabas nyo po to sa mga beginner, yan, lagi nyo ipasok yung daliri nyo dito para masecure ninyo yung backplate kasi nandyan yung mga bola. Yan o. Yan, ito yung hahawakan ninyo. Okay? So ito yung backplate. Kung mapapansin nyo, mayroon po siyang code. May pangalan. Anong pangalan yan? Ito yung code na J35. So pang J35 parang
ano to, familiar to sa mga click engine, Honda click engine na transmission. Yan, oh. Tapos yung slider niya ay may marking na KZ. At ito po yung tinatawag na merong pong push markings. Wiper. Tingnan natin kung may markings ito sa huli or sa backplate. Walang markings yung backplate niya, di ba? Ang tinatawag na markings mga kadiwa, yung may nakalagay na T or yung kulay or tuldok. So wala ito. So yan, i-check natin yung bola niya. Yan. So ang gagawin nyo para ma-check nyo yung bola, iangat nyo lang yung pin. Iangat natin yung pin. Yan. Tapos malalaman na natin yung bola. Okay. So yan, tingnan din natin dito sa ano kasi mga kadiwa, sa Honda Click may T. Yung markings niya, T sign. Sa likod ng pag sa Honda Click, makikita nyo yung T sign sa likod ng backplate. Ito kasi yung likod, ito yung harap. Okay? So wala naman tayong makikita na markings na T. Sa Honda Beat kasi, makikita nyo naman sa harap po. Okay? Sa harap naman yung T sign ng Honda Beat. So wala naman din siyang nakalagay lang G35. Wala po siyang markings. Okay? Yung iba naman, sa Honda EDB 160 naman, ang markings na ituldok, yung parang ganito, sa gilid naman ng huli. Pero wala rin po. Wala rin tayong makikita. Kasi ito, kung itong pagbabasyan natin, Y, saka ito, wala rin. Ito kasi yung mga pusti, mga kadeway, pusti po yan. Wala siyang marking. So, yan. Take note mga kadeway, sabihin ko lang po sa inyo, ito pong motor natin na Euro Griffin natin na 180 ay pang 2 months lang po. Ang takbo lang po nito ay nasa, pakita natin, for the record, para official po tayo, habang pinalitan natin, tagal lumabas, 1,437 km. Yan lang po yung natakbo. So for the record, yan, magpapalit tayo para masukat ng bola. Gamit tayo ng yan, ito po yung gamit natin. Yan. So grams po ang panukat niyan. So susukatin natin tong stock. Okay? Pero bago natin mga kadiwa, ito things to remember, bago natin galawin to, itong mga bola niya to, proper orientation po kasi natin dito, ay kailangan na malaman natin yung bola kung saan nakaharap yung may cover side or yung makapal na side sa manipis na side. Kasi mayroon pong proper orientation ito. Sa mga, actually ito para sa mga Honda base engine lang to or Honda scooter. Yan, mapapansin nyo, tanggalin natin ha. Kasi mamaya baklas tayo ng baklas, mayroon palang proper orientation. I-check ko lang po sa inyo kung same lang po dito sa Griffin natin. Yan, makikita nyo, itong side sa kanan ko na kamay, yan, tapos sa kaliwa, ayun. So kung mapapansin nyo mga kadiway, itong side na to ay makapal yung dito na side. Yung dito naman, makapal yung bakal, manipis yung parang itong niya, plastic o rubber o plastic yan. O diba, manipis pero makapal yung bakal dito. So dito naman sa kanan, makapal yung plastic, manipis yung bakal. So meron siyang nakaharap talaga. Okay? So baklasin din natin tong isa, baka hindi sila magkaparehas. O yun mga kadiway, same lang din po pala, makapal na side dito sa kanan. Okay? So ay mga kadiway, lagi nyong i-check to sa mga Honda scooters lang po talaga ito, pero parang din to, same siya sa Honda scooters kasi yung makapal na side, yung mga cover, mapapansin nyo sa mga EDB, may cover po talaga yung stock na bola nila dito sa kanang bahagi. Ito, kanan, kasi kaliwa dito okay? So kung mapapansin nyo, lahat yata to ganun din, same lang din po. O diba, makapal yung dito, bakal dito, manipis pero makapal. So para ang kasi yan, piniprevent na masira agad or maubos agad yung bola, maupod dito at yung ramp niya mga kadiway. Mga stock lang siguro to na mga fly balls mga kadiway para hindi po agad masira or maupod yung fly ball ramp at yung bola mismo. Okay? Kasi sa mga aftermarket parang wala na So check natin yung aftermarket.
kung meron siya na pagkakaiba sa side. Yan, 15G Empower, halos parehas lang, wala po siya mga ka-DIY, walang difference sa side by side. Racing Monkey, check natin, parehas lang din po siya. Yan, Racing Monkey ito. So ito na, i-compare natin. O yan mga ka-DIY, o diba, ito manipis na side dito, makapal na side. So sa mga aftermarket mga ka-DIY, kahit na anong side na lang dyan, kasi wala naman po siyang pagkakaiba, same lang po sila ng sukat o ng forma. So yan, sukatin natin tong stock na bola ng Griffin 180 natin. Alam ko kasi 18 po ito, 18 grams. So 18 grams nga eksakto. Dito naman tayo sa Empower kung 15G, kasi 15G po nakalagay dito, or 15 grams. Empower 15 nga sakto, kasi meron mga bola na nakalagay 15 o 16, 17, pero meron pa siyang kunting point. So i-offset mo na lang yung mga ka-DIY. Sabi nga nila walang eksaktong sukat, pero dito may, ayun, kagaya niyan 15.1. So dito naman tayo sa Racing Monkey, ang nakalagay dito ay 16, diba, 16 gram. So check natin kung 16 gram, 16.3 siya mga ka-DIY. So ulitin natin uli, 16.3 siya. So yan yung sinasabi ko sa inyo, may konting difference. So meron siya, i-offset na lang natin na 16. So ang gagawin natin dito mga ka-DIY ay pwedeng ang ilagay natin ay 16 or ay 15 grams ito. Pakita mo, 15 grams na straight. Pag sinabing 15 grams na straight, lahat ito na 6 ang ilalagay natin dito, kasi 6 po ang bola. Pero pwede naman natin gawin na 3 18 at 3 15. Parang kunwari ganito, diba? 3. Yan, tinanggalan natin yan. Tapos stock, tapos yung aftermarket 18, 15. Tapos dito ka, ganyan lagi. Hindi pwede yung, dapat mauna yung stock, tapos yung bago, or mauna yung mabigat, tapos sunod yung magaan. Okay, so magaan tayo, galing tayo sa mabigat, magpapagaan tayo, parang ganyan. Okay, pwede rin pong ganyan ang gagawin yung mga ka-DIY. Tapos 3. Broken size po kasi ang mas maganda na combination. Broken size, ibig sabihin magkaiba, 3. Meron nga pong iba 5 lang, 3 stock tapos 2 bago, 3 mabigat at 2 magaan. Pwede rin po yun, depende na lang po sa tuning. So ganyan po yung tamang paglalagay o combination. So ganyan po yung proper orientation ng pag-setup ng or proper combination. Palitan po yan, stock aftermarket, stock aftermarket. Hindi pwede magkatabi yung bago at hindi rin pwede magkatabi yung luma. So ganyan po yan. Pero sa atin, ang gagawin kasi natin mga ka-DIY ay ang ilalagay ko ay 15, 16. So mas mauna yung mabigat kaysa sa magaan, para merong arangkada at may dulo. Okay? Dito sa 18 grams ko na stock na grams na Griffin 180 natin, nakapag-try tayo ng 133 kph, meron pa akong back ride. Siguro kung wala akong back ride, pwedeng mapatakbo natin ng 140 above ito without back ride, at nakuha ko lang yun 500 to 600 meters. Wala pa pong 1 kilometer po yung 133 kph. 180cc, 4 valves, kaya malakas po talaga. Dito sa setup natin, ang gagawin natin sa pagtutuno ng bola, i-check ko kung merong pagbabago sa dulo o top speed. Okay? Sa ilalagay ko na 15-16, kung kaya niyang makuha, kung malampasan yung 133 kph na may back ride at sa 500 to 600 meters. Okay, so ayan. So ayan, ang gagawin na lang natin, yung makapal na side or yung may cover dito, so tatandaan na lang natin. Yan, dito na side yung may cover, so para hindi ako magkamali, para may reference ako na marking. Ito po kasi mga ka-DIY, itong side na to ay ito po yung hindi nalalagyan ng bula, so hindi po yan matatanggal, not unless na maglilinis ka ng CVT. So ito yung 16.
Yan. So yung 16 dito mauuna. Yan. Tapos ito yung 15. Tapos 16. Yan. So laging nauuna yung mabigat sa magaan. Ito yung 15 at ito yung 16. So naman po talaga magpalit yan. Tapos pagkatapos nyan, ibalik na po natin yung backplate. Ito yung cover. Okay? Ito yung slider. Pag medyo maingay na, may kaingayan, isa to sa dahilan. Ito yung slider, magpalit ka lang yan. Meron sana tayong markings, kaya lang wala. So salpakan lang to. Markings. So lalagyan na rin natin ng markings ulit yan. Okay. Ayan. Salpak na natin mga ka-DIY. Wala po tayong susunding markings kasi wala po siyang markings. Sa mga Honda engine lang po yun. Kaya no, medyo marumi na rin talaga. Kailangan na rin linisan yan. Linisan mo na. Pwede, punasan na lang natin yan bago natin salpak mamaya. So, ito, ganyan na lang to. Hindi na natin to gagalawin. Okay? So, yan mga ka-DIY, sa next step naman natin, after ng pag-set natin ng bola natin, dito naman tayo sa torque drive natin. Kailangan natin tanggalin pati itong belt para mapalitan natin ang center at clutch spring. So, yan, gamit tayo ng size 17. Ayan, 17 mm. Okay? Yun o. So, ayan, meron siyang palatandaan, factory settings. Dapat ganyan din po natin na ikakabit yan. Hihigpitan talaga natin to dapat para hindi siya kumalas. Ganin natin, hawakan natin yung bell. Yun. Factory settings po talaga ito mga ka-DIY. Masyado mahigpit para safe po. Yan. Yung nut, ito yung washer nya. Sundan lang natin yung kulay niya mamaya. Tandaan na rin natin ng ibang. Tapos, siyempre, ipapaklasin natin to. Yung belt, dapat di tayo magkamali. Ganyan yung paharap niya. Okay? So, yan, tanggalin natin yung belt. Yan, wala siyang marking, di ba? Okay? Yan, ito yung belt niya. Dito nyo makikita pagka nagkaroon ng kulay, yung kulay talong, ibig sabihin luto na yung bell nyo, may burning na o burn na siya, ibig sabihin may bengkong na yun, kailangan nyo na magpalit. So far 1,400 plus kilometers, wala pa naman, walang dragging, wala pang bengkong. Okay, so yan, meron din silang factory settings na kulay. So sundan natin lahat yan. Ito naman po yung clutch lining. Okay, clutch lining, bell, clutch bell, clutch lining, yung center spring nasa loob. Papaklasin natin itong buong. So yan, palabasin na natin. Yan. So ganyan natin kakalasin. Buo po yan. Yan. So ito po yung drive shaft. Yan, nagpapaikot ng gulong. Ito po kasi ang nagpapaikot ng gulong, ang torque drive. So yung design niya, hindi ko na babaguhin. Lagay ko lang yung belt ng ganyan. Yung rotation. So ito naman po yung torque drive. Yan. Pwede din pong palitan to ng buo. Pwede rin palitan ng buo to aftermarket, or pwede mong ipakalkal yung torque drive para mas lumapad yung, mas lumubog yung belt. Dito naman kailangan mo mas mapalubog yung belt. Dito naman sa pulley, kailangan mo mas mapaangat yung belt. Okay? Kasi centrifugal rotation po yung mga ka-DIY. Yan. Kailangan natin baklasin to para mapalitan natin ng center spring. So, yung sukat niyan ay bumili po talaga ako ng tools na ganito na sakit, especially para dito sa mga torque drive natin. Okay? Ito ay size 39 at 41, baliktaran po yan. So, ito po ay size 39, yung sa may ano niya, torque drive. No? Yan. So, baklasin natin uli. Mga ka-DIY, disclaim ko lang po, pag magbabaklas kayo nito, siyempre pag naluwagan nyo na to, bigatan nyo kasi biglang tataas po yan. Mayroon dyan yung center spring. Okay? So ganyan po yung pag ano ninyo. Yan, ganyan po ang style. Yan, try natin mga ka-DIY.
Oops. Yun. May sabi ko na nga sa inyo eh. Di ba? Kailangan nabigatan mo. So, tatanggalin natin, dahan-dahan. Yun. Dito naman yung clutch spring. So, kailangan natin to. Meron pa siyang cover. So, yung clutch lining natin, medyo makapal pa. Matibay yung stock, oh. Makapal pa. Linisan lang natin to. Yung iba, nilalagyan ng ano yan. Ni-slice nila para daanan ng dust. Yan, oh. Marumi. So, ito yung center spring natin. Meron pa talaga siyang lagayan, oh. Yan, oh. Parang torsion controller. Isa pang maganda na pwedeng i-upgrade dito mga ka-DIY. Mga nasa 700 to 1,000 yata yun eh. Torsion controller. Dito nilalagay or dito sa ibabaw. Okay? Yan. Para mas maganda yung RPM niya. Ito kasi merong pagkakaiba o difference yung ano. Asa na yung ano, center spring natin na bago. Ito yung center spring natin, 1,200. Okay? Pag mas mabigat ka, ako kasi nasa 80 kilos tayo, tapos may upgrade tayo mga 60 to 80 kilos, pwede na itong 1,200. Huwag ka nang masyado magwa 1,500, masyado na mataas yun. 1,000 to 1,200, okay na yan. So yan, ito yung bago natin. Ito yung stock 800. So ganyan yung orientation nya. Tingnan natin kung parehas na counter, kasi meron din counterclockwise. So yan, parehas lang sila. Yung taas, tingnan natin. Yan, mas mataas to kasi mas umano ng ikot. Nagdagdag siya ng ikot kasi 1,200 RPM. Ito 800 RPM. So ganyan lang po. Ito ilalagay natin, ganyan lang. Tapos ilalagay din natin to sa ibabaw. Yan. Tignan natin yung flat side. Pagka lumulubog yung belt, ganyan po kasi yung ikot niya mga ka-DIY. Yan, oh. Tinutulak niya yan. Ito dito. Tinutulak niya, kinokompress niya. Yan. Habang lumulubog yung belt, umaangat naman dito. So yan, pwede nating, ang ginagawa nila, kinakalkal niya yan dito, binabawasan. Nire-degree o re-angle para mas bumaba yung sampa ng belt. Hanggang dito, para mas magamit pa dito. Yan, tingnan nyo, hindi nagagamit. Diba? Para mas baba dito, taas naman sa pulley. Mas may top speed ka. Okay? Ganda, oh. So yan nakalagay mga ka-DIY. FCC M2E01. So yan yung code niya, FCC M2E01. So, linisan na lang. Kailangan natin baklasin tong circlip. Yan, dito naman yung code niya, o FCC din. Kasi natin to. Patong na lang natin dito. Yan, circlip. Masan yung patanggal natin yung circlip? So yan mga ka-DIY, tanggalin natin tong cover. Anong tawag dito? Pusher. Pusher. Pusher? Plugs. Hindi ah. Yan, tanggalin natin to. So, yan. Isa. Ingatan nyo baka lumipad mga ka-DIY. So mayroon siyang side na makinis at mayroon siyang side na magaspang. So parang yung makinis ay nasa Babaw. Hindi, nasa ilalim. Kasi makikita mo naman yung may mga gasgas. Ito makinis to eh. Ito medyo magaspang. So nasa yung magaspang nasa ibabaw. So ayan, tanggalin na natin. Yan, kailangan nating sungkitin dito pa palabas, pataas, paangat para bumukas siya. Yun. Virgin pa to eh. Yun lang ano eh, bubuksan. So yan mga ka-DIY, ganito po. May markings na tayo eh, sa ibabaw eh. Magasgas. So ayan po yung clutch spring. Okay? So yan, babaklasin natin. Medyo may kahirapan po talaga to. Gamit kayo ng tamang pambaklas. Wala ako nun eh. So itong long nose na lang muna. Meron talaga ng ano yan, proper tools. Yun. So medyo malambot pa itong stock na clutch spring. 800 RPM din po ito mga ka-DIY. So papalitan natin. Ganyan po ang design niya. Mahaba dito yung tenga niya. Ipapalit natin. So yan, salamat sa sponsor. 1,200 RPM. Sun Racing po yan, CBT, made in Taiwan. So halos Taiwan parts, performance parts pag galing sa Taiwan, pangarera. Pag sa forma naman, Thailand. So yan, nalagay na po natin.
Okay? So, may color coding din to. Blue, mga ganyan, red, yellow. So, ito sa sun, ang coding niya sa 1,200 RPM ay parang gray, dark gray, no? So, tignan natin kung saan yung ano niya. May mahaba. O, parang mas ano, parang yan. So, ganyan siya mga ka-DIY. So, ayan, disclaim ko lang po. Yan. Mapapansin nyo dito sa ikakabit nating clutch spring na Sun Racing brand ay pang NMAX, Aerox, M3, MIWI, yan. Miusol 125. 125 to 155. Kasi universal po talaga ang mga clutch spring. Pag sa clutch spring, kahit na anong motor, na anong matic na scooter na motor. Okay? So, universal po yan. Pero mas maganda yung pang PCX, kung ano yung motor mo, ganun. Pero pag wala, pwede rin po ito. Okay? Sa akin lang po ito ginagamit, ha? So, yan, kabit na po natin. Unahin natin dito. Tapos, ilagay natin pa ganyan. Yung iba, ang ginagawa nila, lubid, eh. Yun. Tapos, sungkitin natin pababa. Tulak. Yun. So, okay na yun. Isa-isa lang muna. Yun. Tapos, tulak na lang natin. Okay? Mas napapabilis natin pagka ano mga ka-DIY. Actually, pag hindi natin to bilag, tapos na to kanina. Yan. Last na. Yun. Dapat kasi make sure na mas mapalubog nyo para mas kumapit. Para hindi magkaroon ng problema. Okay lang yan magasgas. Normal yan mga ka-DIY. Okay. So, ganyan lang po ang pagkakabit ng clutch spring. Okay. Linisan na lang natin bago natin isalpak lahat to. So, mga ka-DIY, punasan na lang natin. Yaman lang na nabuksan natin. Siyempre, marumi na rin. Yan, punasan. Alikabok lang naman yan. Yun, naghalong alikabok at langis. Tapos, tubig. Yan, nabasa. Kaya nagkaroon ng ganyan. Putik-putik. Parang sludge. So, ang magandang ilagay nyo dyan na grasa pag i-regress nyo ay yung high temp. Okay? Pang CBT, meron ganun. Or high temp mismo. Iba-iba ng kulay ng grasa. Iba-iba ng paggagamitan po yan. Okay? High temp po kasi ito. Laging mainit po kasi ito mga ka-DIY. So, pwede natin i-regress yan mamaya. So, kung mapapansin nyo dito sa 1,200 RPM natin, makapal. Sa pintura lang po yan. Yan o. Sumalpak dito. Pero dito banda, hindi. So, ang diskarte niyan mga ka-DIY para sumalpak. Kahit magkabaligtaran to pero yan. Okay na yan na nandyan yung pangalan sa baba. Ang gawin nyo lang, tulak nyo. Okay lang yan, magasgasan. Ito ang unahin natin mga ka-DIY. Yun. So yan, pumasok na siya. Baon lang natin ng maigi. Yun. So yun oh. Sumalpak na yan. Kasi meron yung design ng center spring na clockwise at counterclockwise. Yung iba tinatanggal na yan. Pero sa akin kasi ibalik ko na lang kasi ganyan yung stock. Tapos, yan. Pinunasan na rin natin to. Okay pa naman to. Pwede namang palitan to. Clutch lining, buo yan, assembly. Buo to mga ka-DIY. Ang trabaho naman ito, itong clutch lining, ito yung kumakapit sa bell. Ito yung bell. Kung mapapansin nyo, ito nababawasan to. Umuupod po kasi to kasi dahil sa clutch lining. Bumubuka yan mga ka-DIY. Binubuka nung spring, center spring. Yan. Bumubuka yan. Ito ang nagpapabuka dito sa lining. Itong lining naman kumakapit dito para mapaikot yung ito, para umikot yung gulong naman. Okay? So, pag mas mataas yung or mas matigas yung center, ay yung clutch spring mo, pag mas matigas, mas madali niyang i-close ito para mas mabilis niyang i-close. Okay? Kasi mas mabiskag. So yan, buuin na natin. Sa iba kasi wala na yung cover eh. Pero dito parang EDB click, merong cover. So ibabalik natin yung cover. In case na mabaklas yung... Oo, para just in case ito mabaklas to mga to, yan ang pine-prevent niya. Para hindi kumalas yung clutch spring. Tibay no? Safety. Sa mga Mio walang ganito eh. So yan. Kailangan na mapalabas natin yung kanal.
yung gatla na kung saan papasok natin to. Kapag papasok niyan, tulak mo lang yan. May palatandaan naman ako kung saan yung may gasgas. Yun. Tapos tulak natin. So ayan mga kadiway, make sure nyo lang na talagang lumapat to. Yan oh. Talagang pinalapat ko yan dito sa may baba. Kailangan mo lang ma-press yan. Tapos merong maglalagay nito. Napansin ko mga kadiway dito sa Euro Griffin natin, itong makintab na side nasa ilalim. Itong magaspang na side at may mga markings, may kulay black at saka blue, nasa ibabaw. Ayan, ganyan ko siya na tinanggal. Pero para sa akin kasi, para sa akin lang naman, opinion ko, sa lahat ng mga binabaklas ko, itong makintab nasa ibabaw po talaga dapat yan. Pero depende na lang kasi yan po yung factory settings eh. Okay. So, ang gagawin natin dito mga kadiwa, hihigpitan na natin to ng impact drive. Tapos, yung mahigpit na mahigpit. Tapos, kailangan na itong guhit na to nakatapat dito, yung kulay black. Okay? Yan. Kapakan. Dapat yung hindi na umiikot. Actually, merong proper na bigat to sa torque wrench, yung tinatawag na Newton meter. Kaya lang wala po kasi tayo nun mga ka-DIY. So importante lang mapalabas natin to, itong labi nito, para mahigpit na talaga. Tapos nakatapat na no, diba? May tapat na siya. Ngayon mga ka-DIY, pumantay na yan yung pintel pin. So ayan, gagawa ko ng sarili kong marking para sa ganun malalaman ko kung gumagalaw to due to vibration. So kailangan nating i-maintain, kasama sa maintenance yung paghihigpit o retighten na mga bolts, nuts and screw. So ito yung old nya, factory settings. Ito naman sa akin, bago. Para malalaman natin mga ka-DIY kung gumalaw. So ayan mga ka-DIY, i-break na rin po natin yung pulley nya. So yan, tinandaan ko na rin para makita natin kung rarampa yung belt dyan. Pero kung hindi pa, magdadagdag tayo ng magic washer, yung tuning washer, 1.5 mm. Gaya sa Honda. Eh, wala na tayong susundin na markings. Yun. So para mapalabas natin yung spline mga ka-DIY, ito yung sinasabi ko. Yan yan, ito itong kanal. Ito mismo mapapalabas natin dapat yan. Eh naka-abante kasi yung belt, kaya medyo nahirapan tayo. So may diskarte dyan. Palabasin natin. Ikutin natin yung belt. Yan. Tapos itulak natin to, papasok. Yan. Napansin nyo naman. Yan. Yun o. O diba? Lumabas yung kanal. Para mas mapalabas talaga natin, higpitan natin para bumaon. Higpitan muna natin. Yan. Yan mga ka-DIY, higpitan natin para mas mapabaon natin tong drive piece. Tapos ulitin natin ulit. Yan. Okay? So tingnan natin, tanggalin natin ulit. Dahan-dahan lang. Yun oh, dapat ganyan. Okay, ito dapat yung drive piece babaon doon para mapalabas natin yung kanal. Okay, tama ba? Nandun mismo. Para kumagat ito, yung thread nito maglalak doon sa spline. Tama? Para hindi niya ipipersa na palabasin o pabukain ito. Kasi pagka maluwag yung paglalagay nyo nito, pag hindi nakabaon itong, pag hindi mo mapalabas tong kanal na to, yung gatla, lalabas yan, pepersahin niya mga ka-DIY. Okay, so ganun lang po. Baon natin na maigi. Tapos, para mas maka-sure po tayo, gamitan natin ang manual. Yan.
Iganyan nyo dito. Tapos, gamitan natin. Yan, extension bar. Pataas. Okay, para ito naman po persa dito. Lagyan nyo ng paa nyo dito. Tapos, sigpitan natin. Yan, maigpit na po talaga mga kadiway. Mas maganda may tubo para mas maano nyo. So, okay na yan, para hindi na malustrid. Yan, higpitan na natin itong nut dito. Yan. Ngayon, try natin ang pandarin. Para matry natin kung tama yung pinagkabit natin. Okay. So ngayon ang gagawin natin mga kadiway, i-check natin yung RPM natin, bubumbahin natin kung aangat yung belt dito. Lulubog yung belt dyan. Ito, pakita mo. Dapat yung belt dito sa torque drive, lulubog yan. Tapos dito naman sa pulley, tataas, aangat yung belt dito. Ang gagawin natin, nakita nyo kanina, pinaandar natin, tapos pinatay ko para makita ko kung lumuwag. Kasi may markings akong ginawa. So far, okay naman. Lagyan natin ng panibago. Itong sigunyal, ito yung markings natin na dati. Lagyan din natin dito para makita natin kung gumalaw, pati dito sa washer. Yan yung tapat niya. Ang dito, thread piece. So yan yung markings natin na panibago kasi bagong bukas ulit. Okay? So dito naman, yung washer tsaka nut. Lagyan natin. Hanggang dito sa bell. Para makita natin kung gumagalaw, para alam natin na i-retighten. Tama. Napakahalaga ng mga to. Mas maganda yung may kulay na permanent pen, hindi kulay black. Okay? Ayan. So ang gagawin natin ngayon, papaandarin natin para ipakita namin sa inyo kung tama yung belt, kung hindi pagpag doon sa set na ginawa natin. 1-2 both RPM ng center spring at ng clutch spring natin. Ito naman 15 at 16 combination ng fly bolts natin, magaan. Pandarin natin mga kadiway. Yan mga kadiway, yung sinasabi ko sa inyo na ubong. Mangat ba? Mangat dito, bumaba doon. Sapa. Bilis na. Kasi yun mga kadiway, mas aggressive siya. Okay, so wag natin sasanayin na naka-center stand tapos binibilit natin para hindi masira. So okay na yan. So balik na natin. Ngayon ang papakita namin sa inyo kung gumalaw. Check natin yung markings. Okay. So yun, sa sigunyal, dito sa nut, sa pulley, sa washer, tama lang yung markings. Dito naman, actually, umiikot talaga to. So dito, wala ding galaw, wala ding paggalaw. So yan, okay na yan, tama na yung tight nya. Babalik na natin yung crankcase cover. Okay? So yan, okay naman yung belt. Nasa maayos naman, hindi naman pagpag. Okay na okay mga kadibay. So yan mga kadiway, nahigpitan na natin ng maigi itong ano niya, mga bolt niya dito sa crankcase cover. Ang gagawin naman natin, ipapakita namin sa inyo na next eye. Check natin yung ano niya, yung acceleration niya, yung aggressiveness o reaction niya. So try natin ang pandarin. Okay? Magsiset tayo ng ride para masabi namin sa inyo o masabi ko sa inyo yung review kung paano yung take off niya, yung mid range niya or yung top in niya. Arangkada, gitna at dulo. Kung tumaas ba yung RPM niya, ibig ko sabihin kung tumaas, mas malakas yung torque niya at nag-improve yung top in niya, yung power, yung top speed niya, kung nag-improve niya, kung malalampasan niya yung 133 na may back ride or kung gaano niya kabilis kunin yung 100 km/h. Pero yung sa fuel consumption, given na yan, lalakas yung ano, ng konti. Okay, so try natin. Grabe, umangat no. Testingin natin sa labas mga kadiway. Short distance lang naman.
siya sa dulo mga ka-DIY, pero nagkaroon nga siya ng delay. Unlike sa dati na mabilis natin kunin yung 100. Pero ito, medyo nagkaroon siya ng delay talaga. Pero malakas yung dulo niya. Kaya lang di natin napatakbo ng 120. Mga ano lang, 110. Pero mga 300 meters lang yun. Siguro ang gagawin ko pa dito mga ka-DIY, magtitimpla pa tayo. Babaan natin yung clutch spring, gawin natin 1,000. At yung bola, pwede pa natin gaanan pa. Okay? So sabi ko nga, experimental ano pa tayo stage. So hindi pa yun yung final natin na tuning dito sa ano natin, Griffin 180 natin. Okay? So magkakaroon pa tayo ng review dito. Titingnan pa natin may back ride o walang back ride. Magra-ride pa tayo kung kaya pa niyang lampasan yung 133. Pag hindi niya kayang lampasan yon, pag masyado siyang mabagal yung delay niya sa acceleration niya at sa dulo niya, pwede pa nating baguhin yun. Okay? So yan mga ka-DIY, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin ngayon kung ano yung mga pwede nating isalpak na panggilid dito sa Griffin 180 natin. So ilagay nating bola, yung clutch spring at center spring ay pang PCX 160 at click. Yan, pwede yung mga yan. Yung sa ano naman natin, clutch spring, Yamaha, pang Yamaha Aerox NMAX, pwede naman yan kasi universal. Okay, so abangan nyo yung mga next vlog natin kung ano pa yung mga ilalagay natin tuning dito kasi mag-experiment pa tayo, magra-ride pa tayo. Tapos ingat lang po kayo sa pag-DIY dito sa XPT. Dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa XPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa XPT, sharing is Caring. caring. So yan, maraming salamat. Siguro yung first time, sa inyo.